Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang masasabi lahat ng katanungan niyo at sasagutin ng Biblia. Kasama po natin si Brother Eli Soriano at Daniel Rason. Ang pagsapo natin ngayon ay bakit nakakaakit at gusto ng Diyos ang pag-aayuno. Pero, dalawang bagay ho na hindi mo dapat gawin habang nag-aayuno. Basahin po natin ang nilalaman ng Biblia. Ang Diyos ang lumikha ng katawan ng tao bilang isang napaka-precise, nakapangyarihang mekanismong pisikal at umaasa sa pagkain para gumana ng maayos. Ang pagkain na ito ay tinatawag nating sustansya ay pumupuno na inilagay ng Diyos sa atin para matiyak na ang ating katawan ay napapakain. Hindi lamang pinapawi ng pagkain ang ating gutom, kung hindi nagbibigay din ito ng enerhiya na gumagana sa harmonya sa natural na balanse upang mamanatili ang ritmo ng buhay. Kaya bakit mo pipiliin magutom? Sa moderneng lipunan, normal na kumain 3 beses sa isang araw. Palagi tayong pinapaalalahanan kung gaano kahalaga ang almusal para ihanda tayo sa araw na darating. Kumain ka upang palakasin ang iyong enerhiya, isang aral na itinuro sa atin mula pa sa paaralan, na nagtataguyod sa kahalagahan ng 3 kumpletong pagkain at ehersisyo para manatili ang kalusugan. Kaya bakit ang katawan, ang mga pagkain na to, ang pag-iwas sa pagkain, madalas na tinatawag na dieta sa karaniwang pananalita, ay karaniwang isinasagawa para mabawasan ng timbang o dahil sa dahilang pagkalusugan. Subalit, ang ila ay pumipili na hindi kumain dahil sa espiritual na dahilan. Isang gawaing kilala bilang pag-aayuno sa mga turo ng Biblia. Karaniwan, ang pag-aayuno ay nangangahulugang hindi kumakain sa isang tiyak na panahon para makamit ang isang espiritual na layunin. Isang halimbawa mula sa lumang tipan ang nagpapaliwanag ng konseptong ito taon-taon. Kinakailangan mag-ayuno ang mga tagasunod ng Judaismo, Levitico 16:20-29. Ito ay naging isang walang hanggang utos para sa inyo. Sa 10 araw ng 7 buwan, dapat kayong magpakumbaba at umiwas sa anumang trabaho, maging katutubo man kayo o dayuhang naninirahan sa inyo. Ang pag-aayuno dahil sa pag-aayunong ito ay nagtatapat sa araw ng pagbabayad sala. Ito ay tinawag na pag-aayuno nang ibig sabihin ay araw ng pagbabayad sa sala. Inutos ng Diyos na ang kanyang bayan ay mag-ayuno minsan sa 1 taon sa mahalagang okasyong ito. Isang gawain na sinusunod ng lahat. Bakit lahat ng nag-aayuno? Ito ay dahilan nais ng Diyos na gunitain ang lahat ang malalim na karanasan ng kanilang pagtubos. Sa araw ng pagbabayad sala, ang punong pari ay pumapasok sa kabanal-banalang lugar at nag-aalay ng dugo ng isang sakripisyong hayop bilang kabayaran para sa mga kasalanan ng mga tao. Levitico. Siya ay naguhugas ng katawan sa tubig sa lugar ng banal at nagbibihis ng kanyang kasuotan
Pagkatapos ay lalabas siya at mag-aalay ng kanyang handog na susunugin at ang handog na susunugin ng mga tao upang makagawa ng kabayaran para sa kanyang sarili at sa mga tao. Dahil ang araw ng pagbabayad sala ay tungkol sa mga kasalanan ng bansa. Lahat ay nag-aayuno upang sumabay sa punong pari na nag-aalay ng isang tupa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag kayo ay nag-aayuno, Mateo, na nagbubulay-bulay natin ang talatang ito na may bagong perspektibong kapag iniwasan mo ang pagkain, maging ito man ay kaaya-aya o kakailangan, nakukuha mo ang atensyon ng Diyos. Noong sinaunang panahon pa, binalaan na ni Jesus ang tungkol sa pagpapakita ng sariling pag-aayuno. Pinapayuhan niya ang kanyang mga tagasunod na huwag mag-ayuno para lang makakuha ng paghanga mula sa publiko. Ang kanyang pagtukoy sa kapag kayo ay nag-aayuno ay nangumunghakehi ang pag-aayuno ay isang baldilidong gawaing espiritual. Ang pag-aayuno ay nangangahulugang pagsamantalang pagtalikod sa isang pisikal na pagnanasa, kadalasan ay pagkain kapag hahanap ng isang pangangailangan espiritual. Inayanyahan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na isinagawa ang pag-aayuno sa isang paraang personal at malapit, hindi upang maganap ng pagbuba o pansin mula sa iba, kung hindi para sa isang mas malalim at tunay na koneksyon sa Diyos. Sa halip na kumain ng mga pagkain, itinalaga mo ang sarili sa pribadong panalangin. Hinahanap ang intervensyon ng Diyos. Subalit, kung ang iyong layunin ay sa pag-iwas sa pagkain ay upang makakuha ng papuri para sa iyong espiritualidad, ang papuring iyon ang magiging iyong gantimpala. Ang mga alalahanin tungkol sa pag-aayuno ay marami. Para sa mga hindi sanay, ang ideya ng pag-iwas sa pagkain sa anumang panahon ay maaaring mukhang nakakatakot. Kasi po, lumilitaw ang iba't ibang mga alalahanin tulad ng takot na matinding gutom, lalo na dahil tayo ay nasanay na kumain ng 3 beses sa isang araw. Ang ilan ay nagtatanong kung mayroon silang katatatagan para magpatuloy na alangan na simulan ang isang landas na maaaring hindi nila matapos. Meron ding iba pang alalahanin tulad ng tukso ng kumain ng tsokolate para sa dagdag na enerhiya kapag pagod sa kalagitnaan ng araw. Ang ilan ay natatakot sa kung ano ang maaaring isipin ng iba kung sila ay magpasyang mag-ayuno. Kung mag-aayuno ako, magiging kakaiba ba ang tingin sa akin ng aking mga kaibigan? Malinaw ang sagot. Ang pag-aayuno ay hindi para mapahanga ang mga kaibigan. Karaniwan, hindi mo rin itong sinasabi na sa kanila. Tulad ng binigyang diin ni Jesus, kapag ikaw ay nag-aayuno, magpahid ka ng langis sa iyong ulo at hugasan ang iyong mukha upang hindi mahalata ng iba ang iyong pag-aayuno, kundi ng iyong ama ng nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita sa ginagawa mong pribado at magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ipinunto ni Jesus ang kahalagahan ng hindi pagpapakita ng ating devosyong reliyoso sa labas. Ang pag-aayuno ay isang personal na kasunduan sa pagitan mo
at ng Diyos. Maaari kang mag-ayuno ng maingat nang hindi ipinapaalam sa sinuman. Bilang kahalili, maaari ka sumali sa isang komunal na pag-aayuno tulad ng iyong kongregasyon o kasama ng iba pang tao sa harapin ang isang tiyak na alalahanin. Si Estra ay nag-ayuno kasama ang isang tao at inahayang sa Esther ang lahat ng mananampalatayang Hudyo na mag-ayuno para sa banal na interbensyon. Tuwing Mayo, hinihikayat ang mga Kristiyano na lumahok sa pambansang araw ng panalangin at pag-aayuno. Ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno? Naiiba ang pag-aayuno sa pagdidiyeta at hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkain para sa mga dahilang pangkalusugan. Mayroong iba't ibang uri ang pag-aayuno na isinasagawa para sa mga layuning espiritual. Bawat isa ay may kani-kanilang katwiran, kadalasan kasama ang panalangin. Ang pag-aayuno ay isang practice na makikita sa Biblia na maaaring magpabuti ang katatagagan ng espiritu at pagpapalalim ng koneksyon sa Diyos. Bagaman may ilang magsasabi na hindi kailangan ng mga Kristiyano ang disiplina. Ang katotohanan ay pinapalakas natin ang ating espiritual na sigla sa pamamagitan ng mga nakatutong ehersisyong mahalaga. Kilalanin ang sarili bilang mga sundalo ni Kristo. Ang isang mahusay na sundalo ay mahusay sa iba't ibang disiplina. Ang pag-aayuno ay isa lamang sa maraming disiplina ng isang Kristiyano. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kapag sila ay namamagitan para sa iba, maging para sa kanilang kongregasyon o sa kaligtasan ng mga individual, makakaranas sila ng pagtutol mula kay Satanas. Ang pag-aayuno tulad ng pag-akyat sa bundok ay nangangailangan ng pagsisikap sa espiritual na pisikal. Simula ng landasing ito ng may malinaw na pag-unawa sa iyong mga intensyon at kilalanin na maaaring may mga hamon sa daan, ngunit ang gantimpala ay magiging malaki. Kung ito ang iyong unang pag-aayuno, magsimula sa mga makapakumbabang layunin. Mararangalan ng Diyos ang iyong unang hakbang ng pananampalataya na maaari mong mukhang hindi mahalaga sa iba, ngunit may malalim na kahulugan para sa iyo. Bilang karagdagan, pinapahalagahan ng Diyos ang iyong saloobin habang nag-aayuno. Ang iyong asal ay isang mahalagang bahagi ng iyong pag-aayuno. Tulad sa isang panukalang kasal, hindi ang haba ng panukala ang nakakakuha ng poo kung hindi ang katapatan ng sa likod nito. Kaya kapag nasimula ka ng pag-aayuno, huwag magtuon sa haba nito. Sa halip, bigyan ng prioridad ang pagtiyak na ang iyong pakikisama sa Diyos ay matatag. Nauunawaan ng Diyos ang lahat. Tinatasa niya ang pagiging tunay ng iyong panalangin, higit pa sa kanilang haba. Kung hindi ka na nag-aayuno, dati isaalang-alang ang pagsisimula sa pamagitan ng paglaktaw sa isang pagkain. Sa lumang tipan, kinakailangan ng mga Hudyo na mag-ayuno buong araw tuwing yung bawat taon. At isang araw sa kalendaryong Hudyo ay nagsisimula na palubog ng araw at nagtatapos sa paglubog ng araw sa susunod na araw. Diyos ay nang-utos sa mga Hudyo na isalang-alang-alang ang kanilang mga araw. Sa paraang araw at gabi ay umaga ang bumubuo ng unang araw, Henesis.
Planuhin mong simulan ang iyong pag-aayuno sa paglubog ng araw. O marahil kahit kaunti bago ito. Nangangahulugang ito na iiwasan mo ang karaniwang hapunan at hindi kakain ng agahan at tanghalihan kinabukasan. Pagkatapos ng paglubog ng araw, maraming Hudyo ang nagtatapos ng kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagsali sa isang regular na pagkain. Mateo ay nagsasabi, may lakas sa pagkakaisa. Ipinahayag ni Jesus, tunay nga sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang pinapayagan sa lupa ay papayagan din sa langit. Bukod dito, tunay na sinasabi sa inyo na ang dalawa ang sa inyo sa lupa ay magkasundo tungkol sa anumang hinihiling nila. Ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Hindi lamang tungkol sa mga panalangin ang mga bersikulong ito. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng isang nakabahaging pangako sa ibang tao. Isa lang alang-alang ang pagkakatulad na ito. Ang pagplano ng bakasyon kasama ng isang tao ay nagpapabuti sa karanasan ng pagbabahagi ng mga pangarap, paggawa ng magplano at paglikha ng mga alaala ng kasama ay nagpapatindi sa kasiyahan ng paglalakbay. Sa parehong paraan, ang pag-aayuno kasama ang isang kasama ay nagpapalakas ng epekto nito. Kapag sabay kang nag-aayuno at nananalangin, mas nakatuon ang iyong mga hiling. Bukod dito, ang pag-aayuno kasama ang ibang tao ay nagdadala ng magdagdagang mga benepisyo. Ang pagkaroon ng kasama ay nagbibigay ng isang sistema ng suporta para talakayin ang mga pagdududa, tanong at mga takot habang nag-aayuno. Kung nakakatakot ang pag-aayuno, ang pagkakaroon ng ibang tao ay maaaring magbigay ng kinakailangang lakas upang malampasan ito. Maaari kayong magbigay ng gabay at magpalakas ng loob sa isa't isa na nagpapatibay ng mga moral sa buong landas. Ang isang simpleng tawag sa telepono ay maaaring magbigay ng kinakailangang motibasyon para magpatuloy. Hindi natin dapat malititin ang kalahagahan ng pagdiriwang. Kapag umakyat ka ng bundok, mag-isa, personal na nagtagumpay. Ngunit kapag kasama mo ang iba, may naghihintay na ibinabahaging tagumpay sa tuktok. Ang masayang pagdiriwang, mga yakap na ibinahagi at mga kwentong ibinahagi pagbabalik ay lahat bahagi ng karanasan. Sa pagtatapos ng pag-aayuno, mayroong ibinahaging kalagalakan, mas matamis at lasa ng tagumpay kapag ito ay ipinagdiriwang ng may kasama. Bukod dito, ang pag-aayuno kasama ang isang kaibigan, nagtataguyod ng pananagutan. Ang pag-alam ng isang kaibigan, ang iyong landas ng pag-aayuno ay maaaring magsilbing pangontra sa tukso na biglang itigil ang pag-aayuno. Marahil ay nakapag-jogging ka na o naglakad upang manatiling fit kasama ang isang kaibigan. Kung gayon, kilalanin kung ano o gaano kahalaga ang isang kasama sa panapanatili ng pangako sa mga mahihirap na sandali. Kahit na ang ilan ay maaari maging independent, ang pakikipagtulungan sa isang tao nagbabahagi ng iyong mga ideya ay maaaring magbigay ng dagdag na suporta sa mga nananalangin nito bago ka magsimula ng pag-aayuno. Pag-isipan mabuti ang dahilan kung bakit mo ito gagawin.
Maraming dahilan para mag-ayuno at bawat dahilan ay nararapat bigyan ng pansin. Maaaring mayroon kang motibasyon, alahanin ang kwento ni Batang David na nahinarap sa Goliath kung saan wala sa kanyang mga kasamahang sundalong Israelita ang naglakas loob na hamunin ang higanteng kalaban. Bawat sundalo ay hindi lamang tumangging lumaban kay Goliath, kung hindi nagbigay diin kay David ng iba't ibang dahilan upang iwasan ang paghaharap. Gayunpaman, si David ay nanatiling walang takot. Meron siyang makapangyarihang upang harapin ang partikular na higanteng iyon. Ang kahalagahan ay hindi lamang nasa panalangin kung pag-aayuno, hindi sa layunin na nagtutulak dito. Ang pag-aayuno ay may intensyon. Handa ka bang isuko ang mga kasiyahan upang ituloy ang iyong mga layunin? Bumuo ng isang listahan ng iyong mga motibasyon. Isulat ang iyong motibasyon sa papel upang makita mo ang mga ito ng malinaw. Ang pag-iingat lamang ng mga dahilan sa isipan ay maaaring humantong sa kalituhan o kawalan ng katiyakan. Bagaman maaaring mayroong kang panakalahating kaidiya kung bakit kinakailangan ang pag-aayuno, maglaan ng oras upang ipahayag ng malinaw ang iyong mga intensyon. Ang ehersisyong ito ay magpapatalas ng iyong focus. Magplano ng maingat. Lapitan ang iyong pag-aayuno ng may sinasadyang intensyon at seryosidad. Maghanda para sa tagumpay. Ang isang pabaya o walang ingat na saloobin ay maaaring humantong sa kabiguan. Iwasan ang pagsisimula ng pag-aayuno ng may eksperimentong diskarte o dahil sa osesero. Sabi ng ilan, susubukan ko ito hanggat hindi ako nagugutom, ngunit sumusuko sa unang senyales ng hindi komportable. Sa halip, magpasya ng buong tapang, nag-ayuno sa buong araw at aman ang sitwasyon. Ilipat mula sa simpleng pagmumuni-muni sa pag-aayuno at pagnanais para sa espiritual na paglago patungo sa mapagpasyang aksyon sa pamamagitan ng pagkumit at paghahanap sa Diyos para sa iyong mga dahilan. Ang iyong pangako sa pag-aayuno ay nakasalalay sa biyaya at tulong ng Diyos. May iba't ibang uri ng pag-aayuno, pabilang ang ganap na pag-aayuno. Ang ganap na pag-aayuno ay kung saan ang iniwan mo ang parehong pagkain at tubig ay isang napakahirap na uri ng pag-aayuno. Sumailalim si Pablo sa matinding itong pag-aayuno ng 3 araw matapos ang kanyang pakikita kay Panginoong Hesus sa daang patungong Damasco, kung saan siya ay tinamaan ng pagkabulag. Mga gawa. Para sa mga nagsisimula, nire-recommend nila na iwasan ang ganap na pag-aayuno. Ang ganitong uri ng pag-aayuno ay karaniwang nakalaan sa mga sitwasyon ng malalim na kagigipitan o kinakailangan ang nag-aayuno upang harapin ang malalaking suliranin tulad ng paglaya mula sa isang adiksyon o proteksyon laban sa mga espiritual na kaaway. Ang pinakakaraniwang anyo ng pag-aayuno ay ang pag-iwas sa matitigas na pagkain habang umiinom lamang ng likido. Sa mga kontekstong Biblia, kadalasan tumutukoy ang pag-aayuno sa pag-iwas sa matitigas na pagkain habang ang pagkonsumo ng likido ay hindi tinutukoy. Halimbawa, sa kanyang pag-aayuno, nag-iwan si Jesus sa pagkain. Sa dulo ng kanyang pag-aayuno,
may nakarasan siya ng gutom. Lucas, walang nabanggit na uminom si Jesus ng mga likido sa panahon ng kanyang pag-aayuno. Sa mga likidong pinapahayagan ng habang nag-aayuno, maaaring mag-iba, ngunit karaniwang iniinom na may tubig, herbal na tsaa at malinaw na sabaw. Maraming tao ang pinipiling alisin ang mga nakakalugod na inumin tulad ng iba't ibang fruit juices sa panahon ng pag-aayuno na ayon sa kasanayan sa lumang tipan na paglipusta sa sarili habang nag-aayuno. Isayas. At sa pang-anyo ng pag-aayuno, ang pasya ng pag-aayuno ay kung saan ilang likido ang likido lamang ang iniiwasan. Ngunit hindi lahat. Ang estilo ng pag-aayuno ay kilala rin bilang digig uno ni Daniel dahil hinango mula sa pagtatagi kay Daniel na kumain ng mga pagkaing marangya ng hari. Daniel 1:12. Bigyan niyo kami ng mga kakataon sa loob ng 10 araw na pagkainin ninyo kami ng mga gulay at painumin ng tubig. Ang ganitong uri ng dieta ay hindi makasama sa kay Daniel o sa kanyang mga kasamahan. Sa isa pang pagkakataon, si Daniel ay nagtupad ng isang mahigpit na pag-aayuno gaya ng isinasaad na Daniel 10:23. Hindi ako kumain ng masasarap na pagkain. Di karne o alak ay hindi sumayad sa aking mga labi. At hindi ako gumamit ng anumang pagbabango na hanggang matapos ang 3 linggo. Ang bahagi ng pag-aayuno ni Daniel ay ipag-iwas sa partikular na mga pagkain. Una, masasarap na pagkain, katulad ng mga modernong patatamis o dessert. Pangalawa, karne. Isang dieta na walang karne. At pangatlo, alak, anumang bagay na nakasiya-siya o masaya. Ang pag-aayuno ni John Wesley ay isang nakatanging halimbawa ng disiplinang espiritual bilang isang pangunahing tauhan sa kilusang Metodista. Nagsasama-sama si Wesley ng isang maglalakbay na nangarangalal tuwing 2 o 3 buwan sa bagong kapilya o sa London para sa isang makabuluhang espiritual na komprehensya bago ang bawat pulong. Si Wesley ay nag-aayuno ng 10 araw, kumakain lamang ng natural na buong tinapay at tubig. Ang pag-aayuno ay mga panalangin ni Wesley ay inilalaan para sa paghahanap ng espiritual na kapangyarihan para sa kanyang ministeryo. Ang mga nakalahok ay nagsasabi ng mga metodistang mga ngaral ay lumalabas mula sa mga komprehensya ng may bagong determinasyon na impluwensya ng mundo. Ang pagkakatatag ng pinakamalaking denominasyon o protestante sa mundo ay nagpapatunay ng Biblia, biyaya ng Diyos sa patuloy ng pag-aayuno at panalangin ni Wesley. Sa kabilang banda, ang rotasyon pag-aayuno, bagamang bihirang isinasagawa sa mga Kristiyanong grupo, ay kapakinabang para sa mga layuning medikal. Ito ay ginagamit upang malaman ang reaksyon o allergy ng isang individual sa mga partikular na grupo ng pagkain at tumutulong sa paglilinis ng sistema. Karaniwang ang pasyente ay nag-aayuno ng 1 araw, sinusundan ng isang makabalangas na pagkakilala ng mga grupo ng pagkain sa susunod na 6 na araw na binabago. Kapag isinasalang-alang ang kung ano ang uri ng pag-aayuno ang pipiliin, mahalagang suriin ang iyong mga pangyayari
at personal na pangangailangan. Kung bago ka sa pag-aayuno, mas mainam na magsimula sa isang araw ng pag-aayuno tulad ng pag-aayuno sa iyong nababanggit kanina. Bilang ang alternatibo, ang nais mong mag-ayuno ng mas matagal upang harapin ang isang mahalagang problema. Maaari kang mag-ayuno ng isang araw o isang linggo sa loob ng 3 magkakasunod na linggo, sa halip na agad-agad na sumabak sa mas mahabang pag-aayuno. Tandaan, ang pagsisimula ng iyong unang pag-aayuno ay katulad ng pagpasok sa isang hindi pamilyar na lugar. Kaya't mag-ingat habang pamilyar mo ang iyong sarili sa mga pisikal at espiritual na aspeto ng pag-aayuno. Magsimula sa isang normal na pag-aayuno. Nangangahulugang ang pag-iwas sa pagkain at pag-inom lamang ng mga likido sa loob ng isang araw. Ang pagsasanay na ito ay maaaring makatulong na ihanda ang iyong katawan para sa mahabang mga panahon ng pag-aayuno sa hinaharap na yakin. Ang uri ng pag-aayuno na pipiliin mo ay naayon sa layunin ng iyong pag-aayuno. Piliin ang normal na pag-aayuno para sa mga pagkaraniwang kahilingan o para sa pagkalahatang paglago ng espiritual. Sa maingat na pag-isip ng mga salig na ito, maaari kang pumili ng isang paraan ng pag-aayuno na naaangkop sa iyong mga pangangailangan at magdudulot ng isang makabuluhang karanasan sa espiritual. Isa lang alang ang isang pag-aayuno ng may mas mahigpit na mga kinakailangan kung ikaw ay maharap sa isang seryosong problema. Mahalaga ang iyong kaninhawaan, mahalagang at uri ng pag-aayuno. Kapag nagpasya ka kung ano ang aalisin ng panahon ng panalangin, tiyakin makiramdam mo na iligtas ka at walang anumang pagkasala. Pumili ng pag-aayuno ng naayon sa iyong antas ng kaginhawaan. Mahalaga rin ang tamang oras, isilang-alang-alang ang iyong lingguhang schedule at anumang mga parating na kaganapan kung saan ang pag-aayuno ay maaaring hindi praktikal tulad ng Thanksgiving, Pasko o kasal. Bago magsimula ng isang mahabang pag-aayuno, mainam na magsimula sa isang mas maikling tagal, lalo na kung hindi ka siguradong kung paano tutugon ang iyong katawan at emosyon. Ang pag-aayuno ay isang araw ay madaling pamahalaan at nagbibigay ng mahalagang pananaw. Anuman ang pamamaraan ng pag-aayuno na pipiliin mo para sa iyong unang pagsubok, tandaan na ito ay isang gawa ng pananampalataya. Nakikita ng Diyos ang senseridad ng iyong puso at gagatimpalaan ang iyong mga pagsisikap. Maaari nating matutunan ang tunay na kahulugan at mga benepisyo ng pag-aayuno na hindi lamang pag-iwas sa pagkain, kung hindi pati na rin ang pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hayaan natin ang ating pag-aayuno ay hinihimok ng pagnanais na magkaroon ng pagkakalapit sa Diyos, sa halip na hanapin ang pagkilala mula sa iba. Nakikita niya ang ating mga lihim na pagsisikap at ginagantimpalaan ng hayagan. Magpasalamat tayo sa Panginoon para sa lakas at disiplina na nabuo sa pamamagitan ng pag-aayuno na nagtuturo sa atin ng mas umasa sa Kanya at hindi sa ating mga sarili. Amen.
Kung nahanap mo itong nilalaman ng makabuluhang, inahayayaan kita na sabing suportahan ito sa pamamagitan ng like and share this channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, brothers and sisters.